Magandang araw po mga kababayan. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol ito sa isang napapanahong issue, no? Tungkol ito doon sa kontrobersyal na pagsasampa ng cyber libel case ni Bossing Vic. Pakinggan muna natin yung balita, no? Ito ay balita sa TV, ano? Makahain nagreklamo si Bossing Vic Soto laban sa direktor na si Daryl Yap. Kaugnayan ang makahain nagreklamo. So si ano pala ito? Sa frontline sa anong kwento? Sa TV5 kay Julius Babaw. So pakinggan natin yung balita na Makahain nagreklamo si Bossing Vic Soto laban sa direktor na si Daryl Yap. Kaugnayan ang pelikula tungkol sa pumanaw na actress na si Pepsi Paloma. Umani ng kabi-kabilang batikos ang teaser ng nasabing pelikula matapos mabanggit dito ang pangalan. Okay, maikli lang kasi itong video na to eh. So maraming mga tanong, maraming mga agam-agam sa pangyayari ng panggagahasa kay Pepsi Paloma, no? Pero yung video teaser talaga ni Direk Daryl Yap, yun yung talagang tahasan na idinidiin si Bossing Vic. So opinion ko siguro dito, hindi ito hindi ito kung ano lang, hindi ito masyadong tulong sa kung hustisya man yung hinahanap, kasi ano lang yan palabas lang yan. So siguro tama yung desisyon ni Bossing Vic na magsampa ng libel case, kasi bakit mo aakusahan sa pelikula yung tao, 'di ba? Di nasira mo yung niya, yung reputasyon niya, yung dignidad niya. Mali naman 'yun, 'di ba? Kung tama sa tama lang, dapat may kasong isinasampa, kasi uunahin mo yung palabas na maghihikayat na sirain yung dangal ng isang tao. Yung mga interview sa kanya na makikita naman natin sa iba't ibang mga vlog ng iba't ibang vlogger, nabanggit niya doon na sabi niya, I am a very private person. So paano din nila siguro kakasuhan, kasi wala nga, case closed na siguro yan kasi ang tagal na. So parang anong silbi ng movie na yan kung makakasira naman sa isang tao? Syempre didepensa, kasi may kakayahan naman si Bossing Vic na idepensa yan. Ang pinag-uusapan kasi dyan, kaya yung libel case may kaakibat yan na moral damages. So pag pinag-usapan mo yung moral damages, pagbabayarin ka, kasi nga civil liability, kapag kinasuhan ka ng kasong kriminal, automatic kaakibat doon yung tinatawag na civil liability. Yung cyber libel, criminal yun. Criminal na kaso yun. Kaya ewan ko, maraming kasi mahilig daw si Direk Daryl sa controversial na mga palabas. Siguro hindi natin alam kung ano talaga yung buong pelikula. Kasi dito nga sa 19 counts of cyber libel, no, sa pagsampa ni Bossing Vic
na yung kanyang abogado ay si Attorney De La Cruz. Abay, mantakin mo umabot yata ng 20 million kung hindi ako nagkakamali doon sa interview ng abogado. Abay, malaki ang depende kasi sa estado ng tao na naapektuhan. Alam naman natin yung kabuhayan ni Bossing Vic, batikang aktor, komedyante, kaya ang kanyang uri ay malaki talaga yung amount doon na pinag-uusapan, kasi nga dangal yung nakataya niya. Pag sinira mo yung kanyang dangal, masisira pati ang kanyang kabuhayan. Kaya para ipakita, kailangan tama yung siguro yung desisyon ni Bossing Vic na idepensa niya yung sarili niya sa pagsasampa ng kasong kriminal, kasi wala namang batayan noon pa. Kasi 1982 yata yan, dapat yung mga pero sa makikita natin sa video, may sinampang kaso si Pepsi Paloma ng mga kapanahonang iyon, pero kung na close na yung kaso, bakit naman bubuhayin mo sa mapanirang pelikula? Kung halimbawa lang yung pelikula talagang ganon yung tinutungo, di natin alam, Well, tapusin natin, maikli lang kasi itong video. Ayokong gamitin yung video doon sa yung teaser, kasi hindi naman yun Kailangan tapusin natin to. Pangalan ni Bossing Vic. Nauna na rin yan dinepensahan ang nasabing direktor sa kanyang Facebook page. Mga kapatid, ito po. Ayan, so doon natapos sakto lang. Maikli lang ito, mga kababayan. Suportahan niyo po yung natin, yung channel natin, Johnny Deep React TV, para marami pa po tayong video na maipalabas dito. Hanggang sa susunod na pagkakataon. Salamat sa inyong pagsubaybay, like and share, and then subscribe na rin po. Maraming salamat.